Tayo po ay manalangin. Aming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, muli sa gabing ito, hiningi po namin ang iyong pong presensya, lalo na sa paghahayag ng iyong pong mga salita. Naway magbigay po ito patuloy, kalakasan, hamon sa bawat isa na nakikinig, maging narito sa loob ng iglesia at maging mga nanonood, nakikinig sa kanila pong mga tahanan. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong lingkod at naway ikaw po ang magbuka ng aking mga labi na maging daluyan, biyaya at pagpapala
ang bawat isa rito. Dalayan ko po, Panginoon, ang bawat gaganap ng mga gawain sa loob ng iglesia na ito na pagpalain mo at patuloy na ikaw ang siyang maluwalhati at may taas, lalo na po sa iyong lingkod. Salamat po muli, tinatagubilin po namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Tayo po'y tumayo lahat. Hindi po, magandang gabi po sa atin at welcome po sa ating midweek service. Atin pong purihin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit. Let's all sing, How Big is God? Though man may strive to go beyond the reap of space, to crawl beyond the distant glimmering star. These worlds are room so small within my Master's house. The open sky, but a portion of His yard. How big is God? How big and wide His vast domain? To try to tell this lips can only start. He's big enough to rule the mighty universe, yet small enough to live within the heart. As winter's chill may cause the tiny seeds to fall, to lie asleep till waked by summer's rain. The heart's grown cold will warm and throb with life anew. The Master's touch will bring the glow again. How big is God? How big and wide His vast domain? To try to tell these lips can only stop. He's big enough to rule the mighty universe, yet small enough to live within the heart. How big is God? How big and wide His vast domain? To try to tell these lips can only start. He's big enough to rule the mighty universe, yet small enough to live within the heart. Yet small enough to live within the heart. Isa pong awitin, itaas natin ang pangalan ng ating Panginoon Diyos. Let's all sing, Lift Him Up. Lift Him up, lift Him up, lift the name of Jesus higher. Lift Him up, raise His banner to the sky. He said, if I'll be lifted up, I will draw all men unto me. Lift Him up, all ye people, lift Him up. Praise the Lord, praise the Lord, praise His righteousness forever. Praise the Lord, lift your voices.
He said if we won't praise His name, then the rock and stones will cry out, praise the Lord. All ye people, praise the Lord. Show His love, show His love, show His love to everybody. Show His love, let your candle always shine. He said that by the love we show, they will know we're His disciples. Show His love, all ye people, show His love. Lift Him up, lift Him up, lift the name of Jesus higher. Lift Him up, raise His banner to the sky. He said, if I'll be lifted up, I will draw all men unto me. Lift Him up, all ye people, lift Him up. Lift Him up, all ye people, lift Him up. Lift Him up. Amen. Tayo po yung magkamustahan sa bawat isa. Sa mga nandito po sa Bethany Baptist Church sa Cubao, sa pamamagitan po ng ating pagkamay-kamayan at sa kanilang mga nasa tahanan ay sa pamamagitan ng pag-comment sa ating comment section habang inaawit ang Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat. Mari na po tayo magsiupo. At tayo po'y dadako sa ating mga announcements. Daily Bible blessings every morning from Monday to Saturday via Bethany Cubao members group chat, Facebook page, and YouTube channel. Midweek service and prayer meeting starts at 7 p.m. every Wednesday. Sunday worship service starts at 9 a.m. Sunday worship service team o ang team natin para sa darating na linggo. Pumupuri kahit nawalan, galing po sa Job 1:21 to 22. Adult Sunday School Class, 3 p.m. sa Begonia Room. Go Ye Cubao, weekly activities. Bible study every Wednesday and Saturday. Track distribution every Saturday and BKBC every Saturday. Special missions gift giving every last Sunday of the month. Lord's Supper every last Sunday of the month. At sa darating na June 16, ang inaasa at inihintay po ng mga tatay. Ito ang ating Father's Sunday. Ayan po. Okay, may mga sorpresa po ata sila para sa mga tatay po. Ano kaya yon? Excited much. Ayan po. Patuloy po nating purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Tayo po tumayong lahat. Jesus, the sweetest name of all. Of all, Jesus.
praise your name, Jesus. You're still the first, the last, the same. Oh, Jesus. You died and took away my shame. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the soon and coming King. Jesus, we need the love that you can bring. Oh, Jesus, we lift our voices up and sing. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you pick me up each time I fall. You're the sweetest name of all. You're the sweetest name of all. Amen po, maraming salamat po. Maaari na po tayong magsiupo lahat. At atin pong ihanda ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Atin pong tawagin ang ating speaker sa gabing ito, si Deacon Conrado Castillo. Good evening po muli sa bawat isa. At muli po ako ay makapagbigay ng mga salita mula po sa Panginoon. At sa gabi pong ito, ang ating pong paksa ay may pamagat, may hinahon ka ba? May hinahon ka ba? At makikita po natin ang mga bagay na ito mula po sa John chapter 8, verse 3 to 11. At babasahin po natin ito ng salitan, at inaanyayahan ko po kayo na kayo po ay tumayo lahat. At ako po ang verse 3, kayo sa 4, at sa verse 11 po ay sabay-sabay natin itong babasahin. At sabi po dyan sa verse 3, at dinala sa kanya ng mga iskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. At nang mailagay siya sa gitna, sa verse 5, sa kautusan nga ay ipinag-utos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano nga ang iyong sabi tungkol sa kanya? Seven, dadapat nang sila'y nangagpatuloy ng pagtatanong sa kanya, ay umunat siya at sa kanila'y sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kanya. Verse 9, at sila nang ito'y kanilang marinig, ay nagsialis na isa-isa, na nagpasimula sa katandaan hanggang sa kahuli-hulihan, at iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kinaroroonan nito sa gitna. Verse 11 po, sabay-sabay tayo. At sinabi niya, wala sino man, Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo, umayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Okay, tayo po ay siupo ng lahat.
may hinahon ka ba? Ayan po ay makikita natin sa pagharap ng Panginoon, sa mga leader ng iglesia, sa panahon na yun, mga iskriba at mga pariseyo. At masasabi ko po na ito isang magandang halimbawa na iniwan sa atin ng Panginoon na dapat po nating sundan at tularan. Upang sa gayon, sa atin pong buhay, tunay nga minsan nandyan yung hindi natin inaasahan ang mga circumstances na makaharap tayo ng iba't ibang uri ng tao na mag-uusig sa atin, magtatanong. Kaya kailangan po tayo ay prepare at bago tayo magsalita, ito ika nga ay nakaugat mula sa salita ng Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, ay meron lang gustong linawin patungkol po dun sa aral. Alam po natin to, si Charles Darwin, siya po yung sumulat tungkol sa evolution. Na ang tao ay nagmula sa isang process o proseso sa maliit na organism tungo sa pag-unlad at naging tao. At sabi nga na dumaan pa sa unggoy bago naging tao. Ngunit iyan po ay naisulat na ni Charles Darwin sa libro. At ito ay kumalat na, At minsan nga doon sa Bicol, nung ako ay na-assign po ron, ay kalimitang pinupuntahan ko yung malaking school doon, yung BU, Bicol University. At doon ay open, bukas, Napakalawak nung eskwelahan na yun, mula kasi sa pinakamababang grado, elementarya, hanggang college, At open po yun. Pagkatapos po ng mga kanilang klase sa hapon, yung iba hindi pa umuwi, Kasi mayroong mga damuhan dyan, kwentuhan sila, naiiwanan din iba, may naglalaro. Yun yung pagkakataon na akin po silang nababahaginan ng salita ng Panginoon. At doon nga, meron akong nakausap, sabi niya, yung kanya daw profesor, ito yung pinangahawakan na aral, yung kay Charles Darwin. Kita nyo, kumalat. At kung pag-aaralan natin ang buhay ni Charles Darwin, nung siya ay mamamatay na, ay ibinunyag niya yung kanyang mga ginawang hindi tama. Naibunyag po niya. Pero wala na. Naikalat na. Kaya nga po, kapag ang isang bagay na nagawa mo o nasabi, at maraming tao ang nakakita o nakarinig, hindi na ito basta mababawi. Hindi na po mababawi. Kaya meron tayong salita ng Panginoon na iniwan sa atin, at yung halimbawa, unang-una nga ng ating Panginoong Hesus, na yun ang sabi niya, di ba? Iniwan ko kayo ng isang halimbawa na dapat naman ninyong tularan. Paulit-ulit na natin yung nababanggit, At dito po sa pangyayari, dito sa binasa natin sa chapter 8, mula 3:11, si Kristo ay nalagay sa mabigat na kalagayan sa tanong ng mga pariseyo, eskriba. Ngunit, makita po natin yung kanyang kahinahunan sa tanong ng mga eskriba at mga pariseyo. Naging mahinahon po siya. Kasi pinag-isipan niya. Kasi ang pangyayari doon sa binasa natin, may isang babae, di ba, sabi diyan, na nahuli sa pangangalunya. At yun ay dinala sa kanya at pinahahatulan. Kasi sabi nga, di ba, yun daw ay, ito daw ay utos sa Old Testament, sa matandang tipan. Totoo naman, pero makikita natin yung mga pangyayari talaga, kung ano dapat ang kailangan. Kasi kapag iniutos niya na
itong babaeng ito ay batuhin, ay maaring ma-report sila sa mga Roman. Kasi sa ilalim sila ng pamahalaan ng mga Roman eh. Kung sinabi naman niyang batuhin, kung sinabi naman niyang not stone, violating Moses law. Kaya parang papagitnaan siya sa dalawang nag-uuntugang bato, no? At makita po natin yung mga pangyayari at narinig natin, nabasa natin kung paano yung kanyang ginawa. 2 punto lang po ito, no? At una nga po, bilang mga mananampalataya, alam ko na sa atin, hindi lang sa mga mananampalataya, no? Maging sa mga pangkaraniwang tao, ay maraming nakamasid. Maraming mga nakatingin. At yan nga sa verse 2, no, sabi diyan, at pagka umaga ay nagbalik siya sa templo, ang buong bayan ay lumapit sa kanya at siya ay naupo at sila ay tinuro. Ibig sabihin talagang merong mga tao na nakapaligid sa kanya. Yung mga tao na nakapaligid sa kanya, hindi lang yung mga tao na gustong makinig sa kanya eh. Kundi merong mga tao na gustong makita yung kanyang mga pagkakamali. Hindi nalalayo yan sa panahon natin, Maraming mga grupo, di ba? Yung iglesia, di ba? Iglesia ni Cristo, Dating Daan. Gustong-gusto nila yung pakikipagtalo. Para kapag natalo nila sa debate, pagtawanan. Kaya tayo po ay higit na dapat na maging maingat. Maging maingat po tayo sa ating pong pagsasalita, pagkilos, kasi merong mga tao na nakatingin sa atin. Lalo na tayo ay kilala nila na may iglesia na sinisimbahan. Nagdadala tayo ng Bible, nagwi-witness tayo, nangangaral. Iyan po ang mga tao sa ating kapaligiran. Hindi po mawawala yan. Hindi mawawala yan. Habang tayo ay narito sa ibabaw ng lupa. Maging sa panahon, di ba? Ni Pedro, di ba? Ano sabi ng mga tao? Kasi sinabi niya na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Ano sabi ng mga tao? Noon pa yan, aming narinig sa aming mga ninuno, sa aming mga nanay, tatay, lolo. Pero hanggang ngayon ay hindi pa nangyayari. Kung tawagin natin sa English, yung mga scoffer, Yun po yun. Maging sa panahon natin ngayon, may konting kaalaman, karunungan mula sa salita ng Diyos, makikipagtalo, makikipagdebate. Kaya nga po, sa ating sinasabi at ginagawa at maging mga decision making, nandyan po ang pag-iingat. Sabi nga po dyan sa John chapter 8, 4-6, sabi po dyan, ay sinabi nila sa kanya, Guro, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan ng pangungulo niya. Ayun, Pero alam ni Kristo na ito isang pakanalang o trap lang. Verse 5, sa kautosan nga pinag-utos sa amin ni Moises, batuhin ang mga ganyan. Ano nga ang iyong sabi tungkol sa kanya? Ayan, At verse 6, at ito'y kanilang sinabi na siya'y sinusubok upang sa kanya'y may maisumbong sila. Dadapot yumuko si Jesus at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Tinitingnan po, sabi ko nga kanina, yung ating mga patotoo, yung ating sinasabi, yung ating mga desisyon sa ating buhay bilang mga nakakilala sa Diyos. Maayos ba
ang ating buhay sa paningin nila. Kailangan talaga merong pagsusuri sa ating buhay. Sa Luke chapter 6 verse 7, sabi nga diyan ay at inaabangan siya, sabi rito ng mga eskriba at ng mga pariseo kung siya'y magpapagaling sa Sabat upang makasumpong sila ng paraan na siya ay maisakdal. Talagang walang magandang hangarin yung mga tao na ito, lalo na yung mga leader sa panahon na yon. Kasi talagang umaangat si Christ, dumadami yung kanyang mga tagasunod. Naghahanap po sila ng kasiraan kay Kristo sa panahon na yon. Ngunit hindi po nila siya ay madaya. Sapagkat ang ginagamit ng Panginoon, tuwiran, ay yung katotohanan. Yun po ang ating panghawakan, bilang mga mananampalataya. Kaya dapat po yung ingat at paghahanda, lalo na sa salita ng Panginoon, na alam po natin ang pasikot-sikot dito. Kaya ang dapat po natin gawin ay katulad po dito sa 2 Timothy 2:15. Kasi hihiyain tayo, pagtatawanan. Kaya ito yung ating panlaban. Sabi nga dyan sa verse 15, ay pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit ng matuwid ng salita ng katotohanan. Ayan, kaya nga sa John chapter 8 verse 6, at ito'y kanilang sinabi na siya'y sinusubok upang sa kanya'y may sumbong. Kaya sa buhay po ng mananampalataya ay mahirap talaga, na kuminsan sa ating buhay, kung merong pagkakataon na yung biglang silakbo. Maaaring nangyari na rin sa bawat isa sa atin, silakbo ng ating galit. Ako lang doon sa amin, yung aso. Talagang, kasi yung aso, meron kaming alaga sa loob, dalawa. Yung isa, talagang pag mayroon tao, sumusugod ka agad dyan. Kuminsan nagkakataon na yung gate, hindi nakalak yung pinto. Hindi nakalak. Kaya pag dambang ganun, nabubuksan niya. Pero hindi naman siya nangangagat. Parang nananakot lang. Maingay lang siya. Pag nakita niya yung nandun yung tao, dumadamba. Dinadamba niya. At minsan nga, nung nakaraang buwan, may isang bata, kasi titinda kami ng yelo, Bumibili yung yelo, hindi na pinapansin na yung gate pala hindi nakalak. Pagtalikod mo, pagbukas mo ng pinto, inuunahan ka na Sabay labas Biglang dambang ganun, sugat dito sa may tiyan niya, tagiliran. Pero yung kukulang, yung ama, hindi pumayag na basta injection lang na yung tetanus. Kailangan anti-rabies. Merong libre. Kaso, napakahaba ng pila. Hindi siguro nakatagal, pumunta sa doktor na lang. In-injectionan yung bata ng anti-tetano at saka anti-rabies. 3 beses. Pero hindi naman nakagat. Walang magagawa. Pag-aari mo yung hayop Kaya wala nangyari. Yun po, maayos naman. Kaya kamisan talaga yung silakbo ng galit natin, hindi natin maiwasan Sa mga anak natin siguro, mga apo, siyempre makukulit yan. Umaalsa tayo, nakakapagsalita tayo ng hindi maganda, gumagawa tayo ng aksyong kaagad, napapalo natin. Kaya ako yun yung higit na pinag-pray ko din, yung bagay na yan. Maging sa hayop, siyempre, di ba?
masasaktan mo. Hayop yan. Maging sa atin, tatandaan natin, kung ano yung naibitaw natin na pananalita, tangay-tangay na yun ng nakarinig. Yung madalas na binabanggit ni Pastor, di ba? Yung sa ano naman, yung sa unan, di ba? Yung bulak. Pag pinalabas mo yan, hindi mo na makukuha lahat yan eh. Lilipa rin na ng hangin yan eh. Kaya yun, kumakalat, at iba-iba ang mga nakakarinig. At kuminsan pa nga, di ba, nadadagdagan yung mga resulta ng mga narinig nila. Kaya ingatan po natin yung ating pong pagsasalita. Kasi kapag tayo nga, lalo na sa mga pagdidebate, hindi natin maiwasan, may mga ibang grupo dyan talaga, ang hangad lamang talaga yung tuyain ka, hiyain ka. Gusto yung matalo ka, pagtawanan. Kaya dapat ito ang ating panghawakan. Kasi meron na silang mga kaalaman tungkol dun sa mga aral nila eh. Yun yung kanilang panghahawakan. Hindi nila bibitawan yun. Kaya tayo maging maingat din kapag hindi sila umaayon mula sa salita ng Diyos kasi gumagamit lang sila ng mga talata, yung naaayon lang sa kanilang aral eh, na hindi naman kabuuan. Hindi mo yung kabuuan. Kaya tayo po, mananampalataya, ingat at ingat po tayo sa ating pong pagkilos, pananalita. Kasi gusto tayong umalma at magalit, masira ang ating patutuo. Gusto masira po yung ating patutuo eh, ng mga tao na yan eh. Kailangan po natin ang laging kalmado at maayos na pananalita. At kung meron mang mga bagay na gusto nilang malaman, sabi nga sa unang Pedro 3:15, sabi rito, kung inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Kasi po talagang hindi na natin na maaalis yun, yung mga bagay na nagawa na natin. At sa 1 Peter 15 yun, sa 1 Peter 16, sabi naman dyan na nataglay ang mabuting budhi upang sa mga bagay na salitain laban sa inyo ay mga pahiya ang nagsisialipusta sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Kristo. Kaya kailangan lang talagang yung ating pakikitungo sa kanila ay maayos kahit na sa kabila ng kanilang mga akusasyon sa bawat isa atin. Katulad ang ating Panginoong Hesus. Sa kanya pong buhay, napakaraming mga tao, di ba? Na sinusubaybayan siya, sinusubukan siya. At merong mga trap na ibinibigay sa kanya. Ngunit siya po ay nakakaahon at hindi siya bumabaksak at hindi siya nakakitaan ng hindi maganda. Katulad po ni Moises, di ba? Nung kabataan pa niya, nandun pa sa Ehipto. Dahil sa padalos-dalos na desisyon, nung nakita niyang pinaparusahan yung kanyang kababayan na Hudyo, ng isang Egyptian na sundalo, ito ay kanyang napatay. Di ba? Napatay po niya. Kaya hindi na natin maalis yung kagaya nun. Na-disgrasya na, wala nang buhay. Hindi na may babalik po ang kanyang buhay. Sa ating buhay, dumarating ang di inaasahan ng mga taong gusto tayong subukin at ibaksak. Dapat laging handa sa kikipag-usap sa kanila, maging mahinahon at pag-unawa sa ating kapwa, maging ito man ay di ligtas o ating mga kapatiran.
At sa pangalawang bahagi po, sa ating pag-aaral, ay tularan, sabi nga rito, ang hinahon ni Jesus. Sa verse 6, sabi diyan, anong ginawa po ni Christ? Sabi rito, dadapat yumuko si Jesus at sumulat ng kanyang daliri, sa lupa. Tumahimik muna siya. Ngunit, yung mga tao, nakaagusto sa kanya, kinukulit siya. Kinukulit siya. Kasi siguro sa isipan nila, wala ito, baksak na ito, walang maisasagot to na tama. Sa verse 7, sabi, dadapwat nang sila'y nangagpatuloy ng pagtatanong sa kanya, ay umunat siya at sa kanya sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kanya. Kita niyo, ngunit, meron bang humusga? Meron bumato? Kasi, doon sa pamamaraan ni Kristo, napakaganda po nung kanyang binanggit, Kasi iniisip ni Jesus ang kaso ng babae na sinasabi na kiapid. Totoo yun, Sabi sa Deuteronomy 22, verse 22, sabi diyan, kung ang isang lalaki ay nasumpungan na sumisiping sa isang babaeng may asawa, ay kapwa nga sila, papatayin ang lalaki na sumiping sa babae, at ang babae, gayon mo aalisin ang kasamaan sa Israel. Kita nyo, sinindinala nila? Yun lang babae. Yun lang babae. Paniniwalaan ba yun sa korte? Hindi po, di ba? Kaya alam ni Christ ang batas, kabuuan nito. Tayo, dapat alam natin ang kabuuan ng Biblia. Hindi lang yung kalahati, kundi yung kabuuan nito, old and new. Si Kristo po ay hindi siya against sa law. Kasi alam niya na yung ginagawa ng mga nag-aakusa ay hindi tunay. Kaya nga sumusulat siya, maaaring sinasabi niya, ito yung batas. Itong binasa natin, Deuteronomy, o maaari yun sa Ten Commandments. Kaya nga po, ang mensahe, kasi niya sa verse 6, maliwanag po na, tsaka sa verse 8, na isinulat ang daliri sa lupa. Sinulat ang daliri mula sa 6, tsaka sa 8. Kaya po, ang sagot ay mensahe sa mga tao, hindi lang sa kanila. Hindi lang po sa kanila ang mensahe noong sinabi ng Panginoon. Maging sino mang tao, maging tayong mga mananampalataya. Kailangan po ay detalyado yung ating gagawin, sasabihin, na ito ay nakapaloob sa salita ng Panginoon. Ano nangyari? Ang lahat ay natauhan o nakumbik sa kanilang kasalanan. Sila'y lumisan. Kita nyo, sila'y umalis. Sa mga unang-una, mga eskriba, pariseo, at mula sa mga katandaan hanggang sa mga kabataan, sinumbatan sila ng kanilang budhi. Ay basta tama tayo. Sa korte ganyan di ba? Pag mayroong mga kaso, tatanungin ka, paulit-ulit, yun din ang tanong, pinaiikot ka lang. Pero kung isa lang sagot mo, at yun lang yung tama, malaki ang panalo mo. Hindi siya nag-iiba ng pananalita. Kaya nga sabi ni Kristo, habag at kapatawaran ang kanyang nais. Sabi sa Matthew 12, verse 7, sabi diyan, dadakwat, kung nalalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain, ay hindi sana ninyo hinatulan ang walang mga kasalanan. Kasi pinangahawakan nila ng mga Hudyo sa panahon ng mga
ng mga leader ng iglesia noon. Yung mga sabi-sabi. Hindi na ika nga pure na Word of God. Kita nyo nga, di ba? Sabi sa sa Matthew 23, ano sabi ng Panginoon sa mga tao? Sabi, tingnan natin Matthew 23. Makita natin ng malinaw, maging sa bawat isa sa atin. Sabi dyan sa Matthew 23, wala to dyan Sabi 3, lahat nga ng mga bagay, sabi rito, at verse 2, sabi rito, na nagsasabi, nagsisiyo po ang mga eskriba at mga pariseyo sa luklukan ni Moises. Lahat nga ng mga bagay, nasa inyo'y kanilang ipag-utos ay gawin ninyo at ganapin. Dadapat, huwag kayo magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa, sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. Sana po hindi tayo ganun, Lalo na tayo, mga manampalataya. Dapat pawang katotohanan lamang ang lumalabas sa ating mga labi o sa ating mga bibig. Kaya nga po, kapag may nahulog sa kasalanan, lalo sa ating mga kapatid, hindi kasi maiwasan kasalanan Huwag agad-agad hatulan yung tao. Ano sabi sa Ephesians 4:32? At sabi diyan, at sabi rito, magmagandang loob kayo sa isa't isa, gaya man ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Hindi lang sa mga kapwa mananampalataya, maging sa mga tao na nasa kadiliman pa ng kasalanan. Kaya ang sa atin po ay yung pag-unawa at bigyan ng pag-asa. Diyan po sa John chapter 8, wala rin yata dyan, At saka sa 11, sabi rito, at umunat si Jesus at sa kanya'y sinabi, babae, saan sila nangaroroon? Wala bagang humatol sa iyo? Ano sagot ng babae? Verse 11, at sinabi niya, wala sino man, Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Kailangan po yung palakasin ang loob at tulungang magbalik loob sa Diyos sa pagsisisi. Kasi mayroong mga mananampalataya, di ba? Kapag nag-backslide, nandiyan na yung talagang hindi na po halos makadalo sa iglesia. At ang bahagi po natin sa kanila ay yung atin po silang muling ituwid, ibalik sa iglesia. Meron akong meron akong isang pamilya na galing din dito, ikalawang linggo, pinupuntahan ko yon. Parang hirap na hirap silang bumalik. Tanggap pa ba ako doon? Yan ang kagad salita Tanggap pa ba ako kami doon sa iglesia? Kako lahat open. Kaya nga, unti-unti, binibigyan ko sila ng mula doon sa first step. Alam na yung mga anak, naglalaki Mga dalaginding na 4 din yun. Bali 5 sila. Oo, bali 5. Kaya, ipag-pray natin, yung mga tao na nahuhulog sa pagkakasala at tayo yung maghihimok sa kanila. Hindi yung na susumbatan natin yung mga nagawang kasalanan nila. Kasi para bang yung isang tao na nagigipit na yung isang tao na nakabiti na sa isang bangin, halos isang kamay na lang yung nakahawak, ating pang tatapakan yung paa para bumagsak. Hindi po ipanalangin natin sila at palakasin ang loob upang sila ay muling makabalik sa pagsisisi at para sa gayon ay magamit pa sila ng Panginoon. Maraming tao ang walang hinahon, lalo na ngayon, di ba? Yung nakaraang mga linggo,
yung gitgitan sa sa traffic. Siguro nabalitaan natin yung nabaril yung isang babae, patay, di ba? Sa maliit na bagay na uuwi sa pagtatalo at away. Sana ay tayo yung ika nga magbigay ng lakas sa mga tao na dumadaan sa ganitong mga kalagayan, lalo sa ating mga manampalataya. At dito po hindi kinukonsinti ni Jesus ang kasalanan ng babae, bagkos kanya po itong sinaway at pinaalalahanan niya at pinatawad. Sana maging ganun din yung ating approach paglapit sa ating mga kapatiran na malayo na sa Panginoon. At sa ating pong pagtatapos, ngayon tayo ay tagasunod ni Kristo, di ba? Kailangan makita sa atin ang hinahon sa ating pananalita, sa paggawa ng biglaang aksyon, katulad ng ating Panginoong Hesus. Malumanay, banayad yung kanyang pananalita at binibigyan niya ng panahon. At pangalawa, itinuturo sa ating pag-aaral, ngayong gabi ay tungkol sa pagharap sa mga akusasyon ay maging mahinahon at ang kahalagahan ng compassion and forgiveness. Kung mayroon mang tao sa ating kapaligiran ay upang hindi ma-open sa atin, masaktan sa ating mga panalita at aksyon, laging pag-ibig ang mangingibabaw sa ating puso. Okay, tayo po'y manalangin. Aming Amang Banal, salamat po muli sa oras na iyong kaloob. Salamat sa iyong paalala na kami po'y muli, Panginoon, ay maging mahinahon sa lahat ng oras, sa lahat ng uri ng tao, sa aming kapaligiran, mula sa aming mga anak, sa aming pamilya, sa aming mga kapitbahay, upang sa gayon ay makita sa aming buhay walang iba kundi anak na si Jesus na aming pong tinutularan at sinusundan. At nawa, Panginoon, sa sandali pong ito, maging sa mga nasa tahanan, ay akin po silang binibigyan ng paalala. Lalo na kaming mga magulang, tayong mga mananampalataya, magbigay ng unawa, pasensya, at sa gayon, sa pamamagitan ng ating pong buhay, sa pamamagitan ng ating pong aksyon, magandang halimbawa, sila ay sumunod, sila ay kumilala. Walang iba kundi sa iyong anak na si Jesus. Ama, pagpalain mo po ang bawat isa narito at patuloy na ikaw ang siyang manguna, lalo na sa amin pong pamumuhay, sa amin pong pananalita, sa amin pong biglang aksyon na amin pong ginagawa. Maraming salamat po. Lahat ng ito amin tinatagubilin, pinasalamatan. Sa pangalan po na anak na si Jesus. Amen. Okay, dadako po tayo sa ating offering. Ito po, babasahin ko ang isang talata sa mga gawa. Kabanatang 20 at talatang 35. Sabi po diyan, nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. At tayo po muna'y dumako sa panalangin. Makapangyarihang Diyos, muli salamat po sa iyong pagkakaloob sa bawat araw, sa lahat po ng aming mga pangailangan, na siyang patuloy na bibigay buhay sa amin, pamilya, at maging sa bawat isa sa amin. At dalayan nga po namin sa aming pagbibigay, pagkakaloob, maging sa maliit na halaga, ay magkaroon po kami ng patuloy na kagalakan at sa mga susunod na mga katulad din ito na pagbibigayan, may pagkaloob naman namin, Panginoon, ang karagdagan na nagmumula sa aming mga puso. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa
sa aming pagkakaloob sa gabing ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Tayo po'y muling manalangin. Ama, salamat po sa nalikom na salapi. At dalangin nga po namin, Panginoon, na ito'y iyong pagyamanin at patuloy na magamit sa lahat ng pangangailangan ng iglesia, lalo na nga po sa mga tao na wala pang katiyakan ng kanilang buhay, nasa kaniliman pa, Panginoon, ang kasalanan. Na naway maabot po tulong sa mga taong humahayo upang ipangaral ang salita. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa at patuloy bigyan ng kalakasan sa aming mga pisikal na pangatawan at aming maging sa aming pong sasagawa ng aming mga tungkulin na ito ay maging maayos at maganda sa mga tao na nakatingin sa amin, higit sa lahat, Panginoon, sa iyo. Maraming salamat po sa salapi na likom sa gabing ito. Sa pangalan ng anak na si Jesus, Amen. Tayo ba'y tumayong muli? Atin pong awitin, Diyos, dakila ka. Ikaw ang may likha, ikaw ang may akda nitong buhay namin. Aming Panginoon, sa habang panahon, kay buti mo sa amin. Purihin ka, purihin ka, ang lahat magsasabing, Diyos, purihin ka, o dakila ka. Sabi, Diyos, dakila ka. Ikaw ang may likha, ikaw ang may akda nitong buhay namin. Aming Panginoon, sa habang panahon, kay buti mo sa amin. O purihin ka, o purihin ka, ang lahat magsasabing, Diyos, purihin ka. O dakila ka, o dakila ka, ang lahat magsasabing, Diyos, dakila ka. Ang lahat magsasabing,
Nanatili po tayo nakatayo. Tayo po ay pasalamat. Tunay nga, Panginoon, sa gabing ito, purihin, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan. Purihin, Panginoon, ang iyong anak na si Jesus na siyang nagdulot sa bawat sa amin ng katiyakan ng langit. Salamat sa iyo pong mga salita, paalala sa gabing ito na siyang aming mapaghahawakan. Samantalang kami, Panginoon, ay narito sa ibabaw ng lupa. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging isang magandang patotoo, liwanag sa lahat ng uri ng tao, maging mga kabataan man o may edad. At sa gayon ay tunay nga na sa aming pong pamumuhay ay amin silang mapasunod, maakay, at kanilang makilala ang anak na si Jesus. Patuloy na ang dalangin namin sa lahat ng oras ng aming buhay. Bigyan kami, Panginoon, ng hinahon, maging sa maliliit na bagay o mga bagay na may kabigatang mga suliranin, problema sa aming pong buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat sa halimbawa na iyong ipinakita sa gabing ito. Dalangin nga po namin na sa aming pong pansamantalang paghiwalay, pangunahan kami hanggang sa aming pong mga tahanan at sa mga natirang oras dito po sa iglesia, sa aming pong sama-samang panalangin, ikaw po ang tumugon sa mga karaingan ng bawat isa. Salamat po ng marami. Ang lahat ng ito ay amin pong pinupurit, pinasalamatan. Pangalan po na anak na si Jesus. Amen.